Nagtipon ang mga finance minister ng Group of 7 o G7 sa isang emergency meeting upang talakayin ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang ekonomiya. Kasama sa pagpupulong ang mga pinuno ng malalaking industrialized country upang pag-usapan ang posibleng paglabas ng langis mula sa strategic reserves sa pangunguna ng International Energy Agency. Layunin ng hakbang na mapatatag ang supply ng enerhiya at mapigilan ang lalo pang pagtaas ng presyo ng langis na umabot na sa halos $120 kada bariles na pinakamataas sa antas nito. Ang pagtaas ng presyo ay inuugnay sa pagsasara ng Strait of Hormuz na mahalagang ruta kung saan dumadaan ang halos ikalimang bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Dahil sa digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, halos huminto ang pagdaan ng mga oil tankers sa naturang bahagi ng karagatan na nagdudugtong sa Persian Gulf at Arabian Sea. Sa kabila ng pagtaas ng presyo, sinabi ni US President Donald Trump na ang pagtaas ng langis ay isang maliit na halaga kapalit ng pagpigil sa banta ng Iran sa seguridad ng mundo. Ayon kay Trump, posibleng bumaba rin ang presyo ng langis kapag natapos na ang banta ng Iran sa nuclear program nito. Samantala, malaki naman ang naging epekto ng pagtaas ng langis sa mga bansa sa Asia na umaasa sa enerhiya mula sa Middle East. Bumagsak ang mga stock market sa rehiyon kung saan ang Japan Nikkei Index ay bumaba ng mahigit 5% habang ang South Korea Kospi ay bumagsak din ng halos 6%. Dahil dito nagpatupad na ng mga hakbang ang ilang bansa sa Asia upang maprotektahan ang kanilang ekonomiya. Sa South Korea, nagbabala ang pamahalaan na magpapatupad ito ng price cap sa petrolyo habang sa Thailand ay nagtakda ng limitasyon sa presyo ng diesel upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo. Sa ilang bansa naman tulad ng Vietnam, pinag-aaralan ang pag-aalis ng buwis sa ini-import na langis upang mapababa ang gastos sa enerhiya. Samantala sa Europe, nagbabala ang mga ekonomista na maaaring magdulot ng mas mataas na inflation ang pagtaas ng presyo ng langis. Bumagsak din ang mga pangunahing stock index sa rehiyon, partikular sa Germany at France. Gayunman, sinabi ng European Commission na handa ang mga bansa sa Europe na harapin ang posibleng problema sa supply ng langis. Ayon sa komisyon, may hawak na emergency oil reserves ang mga bansa sa Europe na sapat para sa humigit kumulang 85 hanggang 90 araw na konsumo, kaya walang agarang panganib na pagkukulang sa supply ng enerhiya. Patuloy namang binabantayan ng mga bansa at eksperto ang sitwasyon sa Middle East habang tinataya kung gaano katagal magpapatuloy ang digmaan na may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Jeffrey Reyes, humahataw sa balita ngayon.